Matagal nang nagbabantay si Arman bilang security guard sa isang malaking mall sa Quezon City. Sanay na siya sa graveyard shift sa mga tahimik na gabi at malamig na simoy ng hangin na tila may gumagapang sa likod niya kapag mag-isa. Ngunit tuwing 3:00 ng umaga, palaging may bumabagabag sa kanya, ang escalator na misteryosong bumubukas ng mag-isa. Una, akala niya ay simpleng malfunction. Tinawag niya ang mga technician, ngunit sinabi ng mga ito na walang problema. Hindi niya ito masyadong pinansin, ngunit sa bawat gabi, palakas ng palakas ang kakaibang pakiramdam niya. Tuwing 3:00, hindi lang ang escalator ang nag-iiba. Kumikislap din ang mga ilaw sa ilang parte ng mall at tila may sumisipol sa kawalan. Isang gabi, 3:00, nagpasya siyang alamin ang pinagmulan ng mga kababalaghan. Dahan-dahan niyang sinundan ang tunog ng escalator, habang ang mga ilaw ay nagkikislapan. Biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid, wala nang tunog ng aircon o makina. Sa halip, napuno ang katahimikan ng mahina at matinis na boses ng batang umiiyak. May tao ba rito? Tanong ni Arman, habang bumibilis ang tibok ng puso. Walang sagot, ngunit nagpatuloy ang iyak. Parang ang tunog ay nanggagaling sa escalator, kaya sinundan niya ito pababa hanggang sa basement. Hindi pamilyar si Arman sa lugar, ito isang bodega ng mga lumang gamit at hindi madalas puntahan. Nang makarating sa basement, binalot siya ng malamig na hangin at nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Mahina ang ilaw sa basement, tila handa na mamatay. Habang papalapit siya sa pinagmumula ng tunog, nakita niya ang isang batang babae, nakatalikod, nakaupo sa sahig at umiiyak. Suot nito ang maruming puting bestida na may mansa ng lupa at tuyong dugo. Mabilis na dumaloy ang malamig na takot sa dibdib ni Arman. Wala namang bata dapat sa oras na iyon. Huwag ka nang magtagal dito, bata. Uwi ka na, mahinahong sabi ni Arman, tinatago ang kaba. Huminto ang bata sa pagyak. Hindi ito sumagot o lumingon man lang. Napansin niya ang paligid, may mga laruan na nakakalat sa sahig, mga luma at basag na manika. Bigla niyang narinig ang bata na hindi tumitingin sa kanya. Hindi ako makauwi, bulong nito. Bakit? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Arman, nanginginig ang boses. Dito ako namatay. Napalunok si Arman. Nang humarap ang bata, nakita niya ang mga mata nitong blanko at puti, waring walang buhay. Ang kanyang balat ay maputlang maputla, halos nabubulok na. Natigil ang mundo. Biglang sumigaw ang bata ng malakas, isang nakabibinging sigaw na bumalot sa basement. Tumakbo si Arman paakyat, ngunit habang umaakyat, sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa kanyang likuran. Parang may sumusunod sa kanya. Sa wakas, nakarating siya sa ground floor, ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang biglang umandar muli ang escalator, paakyat ngunit walang laman. Luminga siya sa paligid, ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Biglang bumukas ang mga pintuan ng mga tindahan. Mula sa loob, dahan-dahang lumabas ang mga anino, mga hugis ng tao ngunit walang mukha, na naglakad papalapit sa kanya. Sa takot, tumakbo si Arman patungo sa control room. Sa loob, sinuri niya ang CCTV footage. Nakita niya ang sarili niyang patakbo patungo sa escalator, ngunit sa screen, tila hinihigop siya pabalik sa ilalim ng mall, sa dilim ng basement. Narinig niya muli ang iyak. Paglingon niya sa salamin ng control room, nakita niya ang bata sa likod niya. Nakangiti ngunit blanko pa rin ang mga mata. 3:00 na, bulong nito. Walang nakalabas na buhay mula sa mall nung gabing iyon.